Ito yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal na hindi talaga marunong ang mga Duterte's Balahuras supporters sa sinasabing accountability. Kasi lagi nilang sinasabi, in my own opinion. Kagaya na lamang po sa nangyaring tawag dito, debate sa Manindigan Live doon nga po sa News 5 na kung saan sunog, nasunog mga minamahal, parang natusta, na barbecue po itong si Byron Cristobal. Tira ng tira kay Attorney Claire. Ngayon na nagkaharap kayo, ay hindi po ma'am, wala po akong sinabing ganito ma'am. 'Di ba? Pilit na nililihis yung issue. So ngayon, ito ay patungkol nga po mga minamahal sa pag-uulat yung pinag-uusapan nila. Yung accountability, 'di ba? And transparency also. So ngayon, pakinggan natin 'to. Ito lang yung gusto kong i-highlight mga minamahal kung paano nasunog. Itong si Banat Bay, mga minamahal. All right, sige, panoodin natin. You said na walang utos galing sa taas. Okay? Paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ka bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kwento yung pinatutukuyan niyo ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanag ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanag ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi tingnan na mo. factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. So in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my this is opinion. not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit. Kanina po po ay opinion po. Wala na, sunog na mga minamahal. 'Di ba? Sinunog niya Attorney Claire. So, yung sinasabi mo, hindi factual. It is based on your opinion. Alam nyo, mga minamahal, as a content creator, syempre, sasabihin nyo, dapat bumanig ka sa sinasabi ni Banat Bay kasi vloggers ka din. No! Magkakaiba po yung mga vloggers. Kasi may mga vloggers nila Banat Bay na kumukuha ng balita, dumedepende sa balita ng mainstream media tapos magbibigay ng opinion. Tayo hindi po ganon. Kukuha tayo sa mga credible sources and naka-database tayo, 'di ba? Pag ito yung mga namatay, kunyari patungkol na lang sa usaping war on drugs, 'di ba? Ito yung mga namatay, ito yung balita. 'Di ba? Yung mga binabalita natin coming from the credible sources. Nag-a-add lang tayo ng a little bit twist, 'di ba? Para syempre mas mananamnam natin yung conversation, mag-a-add lang tayo ng konting a little bit opinion. Pero most of the time mga minamahal, nakabase tayo sa database. Kasi mahirap naman talaga, in my own opinion, eto gagamitin ko in my own opinion, mahirap magbigay ng opinion. Hindi mali ang magbigay ng opinion. To be honest, hindi mali ang magbigay ng opinion kung yan yung ini-insist ni Banat Bay. Pero yung punto natin, mali ang magbigay ng opinion kung yung opinion mo ay sarili mo lang at wala kang tinitingnan na source. So ang lumalabas dyan, nagbibigay ka lang ng opinion mo, nalilihis mo yung mga nanonood sa'yo. Diba? Nagigets niyo yung punto ko mga minamahal?
walang mali na magbigay ng opinion, pero mali ang magbigay ng opinion kung wala kang tinutukoy na sources. Yung basta-basta opinion mo lang, basta-basta sinasabi mo lang, basta-basta galing lang sa'yo, nang wala kang tinitingnang basihan sa iyong opinion. Nagigets nyo, mga minamahal? Ako, totoo ha, vlogger ako. And supposedly, dapat kumampi tayo dito kay Banat Bay kasi, paras tayo mga vloggers. Pero yung punto ko kasi, hindi naman tayo katulad ni Banat Bay pag nagko-content na nakabase lang talaga base sa kanyang opinion. Hindi tayo ganon. Meron tayong pinagkukuha ng sources. Di ba, pinapatunayan natin, ganito pala. Ganyan-ganyan. Di ba? Hindi tayo tulad ni Banat Bay na close-minded. Kaya nga, nakakahiya tong pagdalo ni Byron Cristobal kasi sobrang layo ng kanyang sagot. Parang yung nangyari, in my own opinion, alam nyo, sa mga nag-aaral ng law, bawal yan yung gagamitin mo na in my own opinion, papagalitan ka talaga ng nagtuturo sa inyo, ng professor nyo, kung gagamitin mo yan na in my own opinion, hindi mo pwedeng gamitin yung in my own opinion dito sa debate or sa kahit anumang estado na meron kayong pinagdedebatihan, hindi mo pwedeng gamitin yung in my own opinion. 'Di ba? Kailangan meron tayong tinatawag na database or nakabase tayo sa facts. According to this article, according to this source, 'di ba? Meron kang ipapakita. In 1990, the Echabus blah blah blah, dapat ganon. Kasi yung mga DDS pag nagbablog, lagi lang sinasabi, in my own opinion. No, bawal yun. Yung in my own opinion. Kasi parang sinasabi nila na reliable sila, pero sa sarili nilang opinion. Walang masamang magbigay ng opinion, pero mali pa rin doon sa parte ng wala kayong pinagbabasihan. Kaya nga, sunog dito. Itong si Banat Bay. Hindi niya nga mapatunayan. Kasi sa mga vloggers kasi, walang mga geto ganyan. Tapos bigla niyang i-insist, walang utos na galing sa taas. O, paano mo nalaman? O, sino ba yung nakausap mo ba yung vloggers na yun, yung content creator na yun na walang galing sa taas? Kailangan i-prove mo muna na sa lahat ng mga vloggers, walang nag-uutos galing sa taas. Kasi sa inyo din mismo, mga minamahal, nakikita natin sa mga DDS na, di ba, pare-parehas yung mga markings nila. Pag naglalabas ng balita, pare-parehas. As in, isa-isa. Pare-parehas. Galing sa isang malaking post sa vlogger, tapos ng mga maliliit. So, paano nasabi ni Banat Bay na walang nag-uutos galing sa itaas? Kung yung mga nakikita nilang content dahil viral, kino-content din nila. Na mismo yung content na malaki na yun ay galing sa utos ng nasa taas. Diba? Parang ganun sila na nakikita natin. Pero anyway, that's alright, Banat Bay. Better luck next time. Kakatira mo kay Attorney Claire, diba? Na nagkaharap kayo, nasunog ka. Which is, napakamalaking kahihiyang pangyayari. Mahiya ka sa balat mo. Banat Bay, umattend ka on the national mainstream media, tapos ngayon, makikita namin na ganyan lamang yung sagot mo, nakakahiya. Nasusunog ka. Diba? Pinapahiya mo yung bandera ng mga DBS. So, alam nyo yung nakakasira talaga sa anay ng gobyerno, yung salitang in my own opinion. Yun yung nakakasira. Okay. Ano'y natin yung mga comment dito. Neutral tayo, nagbabasa tayo, negative or positive babasahin natin. Sabi dito, ni Annette Antoinette, people, especially netizens, should know how to identify opinion from facts. Totoo yun. Ako, bago ako magbalita sa inyo, bine-verified ko muna. May times na nagtatanong ako, uy, may another balita ba kaming dito sa balitang to? Diba? Baka nasundan pa. So, ngayon, bine-verified ko muna kung yung binabalita ko is facts or based sa opinion. Kasi may mga pinapalabas ang mainstream media na galing lamang sa opinion ng isang politiko. Which is yung binabasyan natin is yung database. Alright? Ngayon kasi, basta sinabi ng mga pina-follow nilang influencer, fact na agad yun without verifying kung saan binase. Kaya ang bilis kumalat ng false information. That's true. Yan yung isa sa mga rason kung bakit ang bilis kumalat ng fake news because of the certain influencer na sinasabi, ay hindi yan totoo, ay fake news yan. So ngayon, kunyari, itong taong to, malaki yung kanyang pangalan sa mainstream. Sa industriya ng platform ng social media, for example, YT. Malaki yung name niya, malaki yung pinanghawakan niya.
Ngayon, pag nag-fake news siya, syempre madaming naniniwala sa kanya, madaming followers itong taong to. Pag sinabi niyang fake news niyan, yung mga nakarinig, lahat niyan, ang tingin sa balitang yan, fake news. Diba? Alright. So, ganun po kabilis kumalat ang fake news, ang false information. Okay, kaya dapat ipagbawal yung mga vlogger na naninira sa gobyerno. Dapat may kaso sa mga ganyan. Totoo. Diba? Kasi, yung lumalabas din naman sa bibig na, kunyari, ng Presidential Communication Office, based on the facts. Kasi nanggaling mismo sa presidente yung kanyang sinabi. Pwede kang maglahad ng, uy, may mali sa sinabi ng Pangulo, pero hindi mo pwedeng sabihin na fake news. Diba? So, ngayon, tingnan niya, may nag-comment din ito, ano ang ginawa mo to verify? Banat Bay. Wala. Kung opinion lang pala ni Banat Bay, his listener will always need to take his opinion with a grain of salt. Nagagets nyo? So, ang baboy, yung sasabihin na in my own opinion, pangit yun, Banat Bay. Ngayon, sunog ka. Sa madaling sabi, napahiya. Diba? Nag-isa sa sariling mantika. So, opinion mo pala, ba't mo binabalita? Nanlilito ka ng mga taga-subaybay. Hindi mo ba nagigets yun? Sunog. Diba? Oh. Alright. Anyway, mga minamahal, yun po. Tingin lang po ako ng comments ninyo. Likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit, mga minamahal, always the notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Ingat, mga kababayan.